Hello, magandang hapon po sa inyong lahat dito sa Saudi, sa gitnang silangan at good evening Philippines. Hindi ko alam kung paano ko gusto kong isi-share lang din sa inyo my own life. Hindi ko alam kung tama ba 'tong ginagawa ko. Kasi gusto ko lang din na baka naman may mapulot din kayong aral sa mga lahat ng pagkakamali ko at sa pagpasok ko ng maling desisyon, 'no? Pag-uusapan natin tungkol sa pagiging anak, anak ng aking mga magulang, 'no? Actually, ako lumaki akong walang tatay at may nanay naman ako pero hindi ako lumaki sa nanay ko, 'no? Pero ni minsan hindi hindi ako nagtanim ng galit sa nanay ko, eh. Instead na magalit, tumulong pa ako sa kanya. Lumaki ako nang wala sa kanya, nag-aral ako mula elementary na wala siya, ako lang, hanggang lumaki ako na hindi ko naranasan bilang bata. Sa totoo lang, naiinggit ako sa mga bata dati na pinapagalitan ng nanay nila, napapalo kasi hindi ko naranasan yun. Ah, Sabi ko sa loob ko na umiiyak sila, sabi ko, "Maswerte kayo kasi may magulang kayo na nagagalit, napapalo kayo kasi ako wala. Lahat na lang ng sa'kin ibang tao." Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob ng nanay ko. Hanggang nagtrabaho ako para makatulong sa kanya. Although naibigay ko naman yung mga pangangailangan niya noon, pero nahinto yun nung dumaan na dumaan ako sa isang karahasan na hindi ko makakalimutan, pero hindi ko na babanggitin yun, pero may nakakaalam na kung ano yun. Pero hindi ko inaano na binabangon ko lang talaga yung sarili ko para sa kanila. Hanggang nakapag-asawa ako, hindi pa rin pinalad. Nagkaanak ako, nagtrabaho ako para lang sa mga anak ko. Hanggang sa nagkasakit ako, ilang taon din akong hindi nakauwi. Dinadasal ko na gumaling para makabalik ako sa mga anak ko. Ano, ang ang Panginoon hindi naman talaga nagpabaya sa taong may magandang hangarin para sa pamilya. Binigay niya sa akin na gumaling ako, nakabalik ako sa mga anak ko. Pero dahil sa hirap ng buhay, kailangan kong magtrabaho. Emosyon yung lola niya, mga ka-lovers, pasensya na po. Hindi po ito basta konting totoo po itong buhay na naranasan ko. Nagtrabaho na ako, nakaraan ng mga ilang mga taon, napasok ako sa maling desisyon. Maling desisyon ng pag-aasawa. Nasabi kong maling desisyon, alam niyo kung bakit? Kasi dahil sa pag-aasawa ko, hindi ko nadalaw at hindi ko na nabigyan ng panahon yung mga anak ko. Kahit pagdalaw man lang. Kasi kailangan kong makatutok dun sa presence family ko. Pero nung nakalipas na rin ng mga ilang taon, nakaisip ako kasi mahirap din na maririnig mo sa mga kapitbahay na, ganyan ka, andiyan ka nga pero yung mga anak mo napabayaan mo." 'Di ba ang sakit bilang nanay yun, 'di ba? Pero hindi nila alam kung anong nasa loob ko. Nasasaktan ako, tinatanim ko yun sa dibdib ko ng balang araw. Makaalis din ako sa sitwasyon na gano'n. Kaya ako ngayon naging OFW ako. Yun ang dahilan kung bakit ako naging OFW. Gusto kong makatulong sa nanay ko, gusto kong makabawi sa anak ko. Hmm,
Kaya hindi naman siguro masama na itam itama mo yung mali. Bawal buzzer. Hindi ko alam kung paano ko i-express. Huwag nating bilangin kung ilang beses tayong nadapa. Ang importante, kaya nating bumangon, no? Sa mga single mom, no? Lalo na huwag nating piliin yung taong tanggap lang kung anong meron ka. Piliin mo yung tanggap ka kung sino ka. Kasi mahirap yung, although alam naman niya kung anong nakaraan mo, pero kailangan mamili siya versus mga anak mo, no? Ikaw nanay ka, kailangan mo bang piliin yung taong hindi tanggap yung mga nakaraan mo? No, let go. Kung kailangan mong isakripisyo sarili mo para sa mga anak mo, gawin natin. Kasi alam mo, ang mga anak, manatiling anak. Pero yung mga kaligayahan, kasiyahan, lumilipas lang yan. No? Lumilipas lang yan. Kaya, i-let go mo yung taong hindi niya tanggap yung mga anak mo. No? Kasi, mahirap yung napabayaan yung mga anak mo dahil sa kanya. Hindi ko naman siya sinisisi dahil hindi ko naman alam kung ano talaga yung nasa sa loob niya. Basta, yun ang na-experience ko bilang single mom, bilang nanay, bilang asawa, na hindi maganda na maging masaya tayo sa ngayon pero yung mga anak natin nagsasuffer. Hindi natin alam kung ano rin yung alam mo yung resulta. Kahit ngayon bumabawi ako sa mga anak ko, walang silbi yun. Alam ko na pasalamat din ako na hindi naman sila nagsasabing may pagkukulang sila, pero alam ko yun na sa paglaki nilang wala tayo, lami silang nagtatanong din sila at naiinggit sila na may nanay, yung mga kalaro nila na nag-aruga. Ramdam ko yun kasi naramdaman ko rin yun nung bata pa ako eh. Although masaya ako sa tinitirhan ko, iniisip nila akong anak, pero naiinggit ako sa mga kinakapatid ko kasi tinanggap nila akong kapatid eh. Yun ang ginagawa ko ngayon, bumabawi ako. Kaya ako dito ko isiwalat, kaya ako nagbo-vlog. Kaya bago ako magma-vlog, bago ako nagsisimula sa mga masasayang mga alaala ko, mga gagawin ko, gusto kong i-share sa inyo kung paano ko ibabangon yung sarili ko bilang nanay, bilang kapatid. At sana mapulutan nyo ng aral. Kaya sa hindi nakakaalam, kung gusto nyo masundan kung paano ko ibabangon yung sarili ko, subscribe, like, and share my video para masundan nyo kung anong meron ako sa buhay ko at paano ko ibabangon yung sarili ko na maging ako. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko ibabangon yung sarili ko na walang katuwang sa buhay at bumabawi sa mga anak ko. Yun lang. Maraming salamat po. Parang bitin pero let's go. Follow me. Hindi ko alam kung paano, pero salamat sa mga viewers ko. Follow my